May nagtanong sa comment section paano daw makapasok sa NBA. Dahil walang pasok ngayon, bigyan kita ng time. Quiz Magnate Pakri John James, haba ng name mo. Well, una bago mo isipin yung ways at requirements, dapat marunong o magaling ka mag-basketball. Ang hirap naman mag-apply sa biggest basketball league tapos lampas tao ka mag-dribble. Dapat na-develop mo muna yung basketball skills mo. Kailangan maaga pa lang natuto ka na ng basic fundamentals. Dribbling, shooting, passing, defense, pati basketball IQ. Kung nasa US ka, advantage mo yon kasi marami kang access sa basketball camps, AAU tournaments at training programs. Dito ka masasanay at mapapansin ng scouts habang bata ka pa lang. Kung overseas o Pinoy ka naman, medyo mas challenging kasi limitado ang exposure. Tsaka kahit may exposure ka, madalang o minsan wala namang scout na makakapansin sa'yo dito. Kaya ang ginagawa ng karamihan, sumasali sa barangay leagues, school varsity o basketball camps dito sa Pinas. May mga basketball camps din naman tayo dito pero ako, yung Milo lang ang alam ko. So kung Pinoy ka, unang step pa lang parang suntok na sa buwan. Pangalawa, kapag na-develop mo na yung basketball skills mo, next step ay makapaglaro ka naman sa mataas na level ng competition. Kapag nasa US ka, dito papasok yung high school basketball. Dito talaga nagsisimula yung seryosohan kasi andyan yung mga college scout at recruiters na nanonood. Kung standout ka sa high school, malaki ang chance mo na makakuha ng college scholarship, lalo na sa NCAA Division 1 schools. Pwede ka rin sumali sa G-League Ignite program kung ayaw mo dumaan sa college route. Isa pa, kung talagang nag-stand out ka sa high school, malaking bagay ang makapasok sa NCAA Division 1 College. Bakit? Kasi dito naglalaro yung mga biggest and strongest basketball programs. Almost lahat ng NBA prospect galing Division 1 schools like Duke, Kentucky, North Carolina, Kansas at iba pa. Unlike Division 2 o lalo na sa Division 3, madalas academic scholarships lang ang meron doon at halos walang exposure sa NBA. Sobrang bihira may makalusot papuntang NBA galing dito. Kung Pinoy ka naman, school varsity at national tournaments ang susi. Kailangan makapasok ka sa UAAP, NCAA Philippines o ibang collegiate leagues. Doon ka lang talaga makikita ng mga coach at makakakuha ng mas malaking exposure. Kung magaling ka, pwede ka rin makasali sa national team gaya ng Gilas, para makalaro sa FIBA tournaments. Dito ka lang makikita ng international scouts. Ngayon, baka isipin mo na ang second step, kailangan pala makapag-enroll sa mamahaling school. Well, hindi naman required, pero reality check, yung top leagues tulad ng UAAP at NCAA, kadalasan galing sa mga big universities. Pero kung wala ka talagang pang-enroll sa Lasal, Ateneo o iba pa, hindi pa rin tapos ang laban. May PBA D-League, MPBL o kaya Gilas tryouts na pwedeng maging stepping stone. Kumbaga, mas mahirap lang yung daan pero possible pa rin. Ipilit natin. Pangatlo, kapag nakapaglaro ka na sa mataas na level, next step ay pumasok ka na sa NBA draft. Dito malalaman kung mapipili ka ng isang NBA team. Kung US player ka, usually eligible ka after at least 1 year post-high school. Kaya yung iba dumadaan muna sa NCAA Division 1. Yung iba naman, diretso sa NBA G-League Ignite. O kaya, nagwa 1 year abroad bago sumali sa draft. Basta 19 years old ka, pwede ka na mag-declare sa draft. Kung tinatanong mo naman paano mag-declare, ang totoo hindi ganun kasimple. Kailangan mo mag-submit ng written application sa NBA. Usually, through a letter of intent na pinapadala sa league office bago ang deadline. May specific date yan kada taon. Usually around April ata kung di ako nagkakamali. Para sa US college players, madalas tinutulungan sila ng school o ng agent para sa paperwork. May tinatawag pang early entry list. Ito yung official list ng lahat ng nag-declare na nire-release ng NBA. Kung overseas o Pinoy ka naman, pwede ka rin mag-declare basta 19 years old ka pataas, at least 1 year removed from high school. Pero mas malaking chance kung may pangalan ka na internationally tulad ni na Luka Doncic na galing Euroleague o Kai Soto na sumubok din sa draft. Pero tandaan, kahit makapag-declare ka, hindi garantiya na madadraft ka kasi kada taon, halos 60 lang ang napipili out of hundreds na nag-a-apply. Next, so pagkatapos mong mag-declare para sa NBA draft, hindi ibig sabihin automatic na andun ka na sa stage. Ang susunod na mangyayari, maghihintay ka ng invitations mula sa NBA like Draft Combine. Kung isa ka sa mga top prospects, iimbitahan ka nila sa NBA Draft Combine. Dito ka sasailalim sa mga physical tests, shooting drills, 5-on-5 scrimmages, pati official measurements. Meron din tinatawag na team workouts and interviews. Bukod sa combine, may mga NBA teams din na pwedeng magpadala ng imbitasyon para sa private workouts. Parang job interview din to. Gusto nilang makita kung fit ka sa sistema nila o kung kaya mo makipagsabayan sa mga veterans. Sa mga naglalaro ng NBA 2K, My Career, alam nyo yan.
So kung hindi ka napasama sa draft combine o naimbitahan sa team workouts, alam mo na, medyo maliit na yung chance na matawag yung pangalan mo sa draft. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang pangarap mo kasi may ibang ruta pa. Pero kung na-invite ka naman at nakapagpakita ka sa combine o workouts ng mga teams, ang next na hihintayin mo ay invitations papunta mismong draft night venue. Usually yung mga inaasahang top picks lang ang pinapapunta doon. Para pag tinawag yung pangalan nila, makikita sila sa live stage, maha-handshake kay commissioner at magpapapicture kasama ng team cap. Pero tandaan, hindi lahat ng invited sa venue ay guaranteed mapipili. Possible rin na nakaupo ka buong gabi at hindi natawag ang pangalan mo. Kaya kahit imbitado ka, may kaba pa rin hanggang huli. Kung may tumawag o pumili sa'yo, edi congrats. Kung wala, doon ka na matatag na undrafted. Ngayon, paano kung hindi natawag ang pangalan mo? Hindi ibig sabihin tapos na ang pangarap mo. Marami ng undrafted players ang nakapasok at naging star sa NBA like Ben Wallace, Fred VanVleet, Udonis Haslem, Austin Reeves, JJ Barea, Alex Caruso, GP2 at madami pang iba. Una, pwede ka sumali sa NBA Summer League, gaya ng ginawa ni Kai Soto. Dito sinusubukan ng teams yung mga rookies at undrafted players. Kung maganda performance mo, pwede ka nilang bigyan ng kontrata. Pangalawa, may NBA G League. Ito yung official minor league ng NBA. Madaming undrafted players na dito nagsisimula. Tapos kapag nagpakitang gila sila, tinatawag sila papunta sa main roster. Pangatlo, yung talagang wala pa din, madami pang chance para tumigil. De, joke lang. Pwede ka maglaro overseas, Europe, Australia, Japan o kahit PBA. Dito ka pwede mag-build ng resume at pwedeng bumalik sa NBA tryouts later. Kaya kahit undrafted ka, hindi ibig sabihin wala ka ng chance. Ang importante, huwag kang titigil sa grind at huwag kang hihinto hanggat hindi mo nakukuha yung pinapangarap mo. So, yan lang yung ilang ways paano makapasok sa NBA. Pakilike muna ng video bago ka mag-declare sa NBA draft at pakipollow o subscribe na din para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.